Ito yung topic na hindi mo dapat ialay tuwing board exam. Ito yung triaxial test under Geotechnical Engineering under the subject HGE. So unang-una, ano nga ba ang triaxial test? Alamin na natin guys, no? So ang triaxial test, from the term itself, inaalam natin yung capacity ng soil in terms sa axial forces. Okay, so paano nga ba ito tinetesting? Ito ay through chamber guys. So for example, ito yung subject for testing. Ito yung sample soil. So meron tayong mga forces all throughout the specimen or the soil na tinatawag natin na confining pressure or lateral pressure or radial stress. So lagay tayo ng mga forces all throughout the soil. Ayan. Tatawagin natin siyang sigma 3. Sigma 3. Sigma 3. Sigma 3. Sigma 3. Ayan guys. So, yung sample specimen natin ng soil, naka-confine siya sa isang liquid na tinatawag natin na radial stress. Lagyan natin to. Ang sigma 3 is radial stress, minimum principal stress, confining pressure, or chamber pressure. Ayan guys. Pero, sa taas nito at sa baba, meron tayong ina-applied na axial force. Tatawagin natin tong change in sigma. Ayan. So, kapag naglagay tayo ng force sa taas, syempre, subject for compression yung soil. So, meron din dito axial forces sa baba. Ito yung change in sigma. Ayan yung dagdag na axial force na binigay natin sa soil. Okay, gets ba guys? Ayan. So itong sigma 3 and change in sigma, tatawagin natin ito sigma 1. Sigma 1. Ayan guys. So ano naman yung sigma 1? Ito pala guys, change in sigma, ito yung additional or deviator stress. Ayan guys. Lagyan natin dito. Deviator stress or additional stress. Additional stress. Diba guys? So ano nga ba yung sigma 1? Ang sigma 1, pwede natin siyang tawagin na maximum principal stress. Maximum principal stress. Mamaya guys, i-explain ko. Maximum principal stress, kung kaya naman maximum normal stress or axial stress. Gets guys? Maximum normal or axial stress. Yan guys. So kapag may soil tayo dito na sinubject natin sa compression, anong possible na mangyari sa soil? Magkakaroon ito ng crack, no guys. So ito yung angle of failure niya. Angle of failure. Ayan guys. So paano nga ba natin ito ini-interpret into Mohr circle? Ayan guys, pag-usapan natin. Pero bago pala yan, meron tayong formula which is the angle of failure is equal to 45 degrees plus the angle of internal friction over 2. Ayan guys. Tandaan natin yan kasi magagamit natin to sa mga problems. Ayan guys. So, bale, meron tayo dito normally consolidated soil and under cohesive soil. So, nagkakatalos siya sa dalawang aspect. So, itong triaxial test is interpret natin into Mohr circle. So, alam naman, sana siguro, dapat alam na natin or aware na tayo sa Mohr circles. So, pakita lang natin guys. Kaya nakikita ba? Alam natin na ang Mohr circle is ini-interpret yung mga real life problems natin, ini-interpret sa Mohr circles para mas mabilis natin makompute yung mga bagay-bagay. So, kung iisipin, ito yung mga forces, under compression siya guys, no? So, sa structural engineering, sa under PSAD, the sign convention is negative dapat siya, no? So, for example, ito yung graph natin. So, dapat, nandito yung Mohr circle. Gets guys? Kasi, negative under compression. Sa HGE naman, nagbabaliktad siya guys. To interpret the problem easily, ginagawa natin siya into right side na guys. So, for compression, positive siya. Hindi siya negative. Tandaan natin niya guys. Dapat di tayo malito kapag HGE, pero hindi naman siya nagmamatter guys, no? Para mas madali lang siya ma-interpret, linalagay na lang natin siya sa positive side of the graph. Ayan guys. So, mag-drawing tayo dito na Mohr circle. Ayan. Mohr circle. So, anong mapapansin nyo dito sa drawing na nauna, yan sa paper, at dito. Mapapansin nyo guys na sinimplify ito, no? Sa solution sa mga CERFs,
kalahati na lang ng circle. Hindi naman yan nagmamatter guys, no? So, bale, ipakita ko lang kung ano nga ba yung interpretation nito sa more circle. Ayan guys. Okay? Kuha. So, ito pala yung angle of failure. Makikita natin dito na meron, ito ay tinatawag na, anong tawag dyan guys? Failure envelope. Failure envelope. Ayan. So, ito, yung failure plane guys. Dito nangyayari yung failure. Alam natin na itong angle of failure, kapag in-interpret natin into Mohr circle, nagiging 2 times siya. Tandaan yan guys, dapat alam na natin yan. Kapag sa real life, yung angle na sa triaxial test, nagiging times 2 siya guys. Ayan. So ito, naka-create tayo dito. Ito, tangent siya sa circle. Ayan, tandaan guys. So therefore, this is a right triangle. Ayan guys. So ito, naka-form tayo dito ng angle, which is, ito naman guys, yung angle of internal friction. Angle of internal friction. Yan guys. So, itong angle of failure times 2 siya dito. Yun lang naman guys. Isulat na natin dito sa paper. Ito, yung failure envelope guys. Failure envelope. Ito yung failure plane. Failure plane. Yan. Naka-form tayo dito ng angle of internal friction. Ito naman is angle of failure, which is 2 theta. Kasi ito theta, ito 2 theta. Okay. So, ano nga ba ito? Ito na guys, yung sigma 3 natin. Kuha. Tapos, yung in-apply na additional stress wherein nakaramdam na yung soil ng compression, ito, yung sigma, change in sigma. So, itong kabuuan, ano nga ba to? Sigma 1. Kuha guys. So, ano nga ba to? Di ba radius to? Itong sigma is, change in sigma is the diameter. So, therefore, kalahati nito is radius. Kuha guys. Ayan. For example, hinahanap yung angle of internal friction. Anong pwedeng gawin natin dyan? Since, maaring given yung radius or yung change in sigma, tapos yung sigma 3. So, pwede tayo dyan mag-opposite over the hypotenuse. So, pwede tayo dyan mag-sine. So, katuwa guys. Ayan. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng normally consolidated soil sa cohesive soil? Mapapansin mo na ang cohesive soil is naka-atras into negative side of the graph. So, itong height na to is the cohesion. Tandaan yan guys. Ito, same lang. Sigma 3, change in sigma, itong lahat is sigma 1. Ito yung radius niya, ito yung failure envelope, ito yung failure plane. Ito yung angle of failure, ito yung angle of internal friction. So, paano nga ba yan mahanap? Napapansin nyo na meron din ditong right triangle guys. So, for example, given yung cohesion, tapos, given din yung angle of internal friction, hanapin mo muna yung x. Now, paano mo mahanap? Tangent. Kasi ito yung opposite and ito, right triangle din. So, ito yung adjacent. So, tangent, angle of internal friction is equal to c over x. So, pag nahanap mo na yung x, pwede mo mahanap yung radius and so on. Tapos, ito pala guys. Kapag i-project mo to vertically, ayan guys. Ito, and ito, same lang siya guys sa angle of internal friction. Cool guys? Ayan. So, dagdag ko lang guys, no? Para try natin tong kunin kung paano to nakuha, no guys. So, saan ba pwede? For example, dito. Ito kasi guys is yung theta. Ito yung angle of internal friction. So, meron dito tayong angle. Ano nga ba to? Since triangle siya guys, right triangle, ito 90 degrees. Ito yung angle of internal friction. So, therefore, ito is, ano yan guys? 90. Ito 90. So, therefore, 180 minus 90 is 90. Ito yung 90 degrees paghahatian ng angle of internal friction, tapos ito yung isang angle. That's guys, medyo malabo. So, ulitin ko ha. Ito is right triangle. I-drawing ko siya dito guys sa baba. Ayan. Okay, kuha. So, 90 na to. Alam natin na ang internal angles ng triangle is 180. So, therefore, ang paghahatian ng dalawang angle is 90 na lang. Alam natin ito na angle of internal friction. So, ito is 90 minus the angle of internal friction. Gets guys? So, ito yung 90 minus angle of internal friction. So, ito, 2 theta to. Diba? 2
2 theta. Yan guys, ito. Okay, so therefore, ito, dapat 180 degrees. No? So 90 minus angle of internal friction, i-add mo lang yung 2 theta, dapat 180 degrees. Kuha guys, kapag sinimplify natin, 2 theta is equal to 90. Tama ba? 90 plus angle of internal friction. 180 minus 90, 90. So ito transpose. Tama guys. So therefore, the angle is equal to 45 plus angle of internal friction divided by 2. Ayan. Diyan siya guys nakuha. Ayan. Thank you.